Hey, what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Mobs TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga kababayan at ngayon ay pag-uusapan naman natin ang mga balitang ating nakalap. At ito na nga mga kababayan, no, mga kongresista o ilan mga kongresista, no, duda daw di umano, no, sa motibo ni VP Sara Duterte sa pag-endorso niya, no, ng mga senatorial candidate, lalong-lalo na, no, etong si Villar at si Senator Amy Marcos mga kababayan. At sabi nga nila mga tol, mga kababayan, na itong moves na to ay desperate moves na daw po. No, alam naman natin na merong papalapit, no, na impeachment laban dito kay VP Sara Duterte. At dyan po lilitisin na siya sa Senado mga kababayan. Okay, so ano nga ba ang posibleng mangyari, no, sa pag-endorso na to ni VP Sara Duterte? Simple lang yan mga tol, mga kababayan. Pagka yung mga in-endorso niya, no, marami silang mga senador na nanalo at nakaupo, no, dyan sa Senado. Posibleng mabaliwala, no, itong impeachment complaint dito kay VP Sara Duterte. Okay, so pwedeng hindi mag-proceed dyan, pwedeng hindi siya ma-guilty, pwede siyang not guilty, no, dyan po sa kanyang impeachment complaint o dyan sa kaso na yan mga kababayan, di ba? So yan ang ating alamin ngayon na pag-uusapan. Isa pa, no, na naiisip ko dito mga tol, no, itong ginagawa na to ni VP Sara Duterte, hindi naman kakagat siguro yung mga senador na yan, no, like si Senator Amy, di ba? Alam naman natin na magkaibigan daw sila, no? At si Villar, di ba? Actually si Senator Amy Marcos mga tol, mga babayan, isa talaga yan, no, sa sumuporta, no, sa mga Duterte, especially doon sa presidential run nitong dating Pangulong Duterte. No, nung panahon ng kampanya nila, hindi naman sila mananalo, mga kababayan, kung hindi yan in-endorso ni Senator Amy Marcos. Yun yung realidad dyan. Diba? Hindi sila makakaupo sa pwesto sa national, no, dahil umamin na nga si Tatay Digong diba? Na wala siyang makinarya, hindi niya kayang manalo ng national. No, at dahil kaibigan nga siya, no, ni Senator Amy Marcos, itong si VP Sara Duterte, mga kababayan, ay tinulungan sila, no, at maging ang mga supporters po, no, ng mga Marcos ay bumoto po sa kanila, no, yung mga loyalista ng mga Marcoses, dahil inendorso yan ni Amy, no, ibinoto sila, di ba? So ngayon, ano yung ibinalik nila sa ating Pangulong Bongbong Marcos? Diba? Grabe yung pambabatigas nila sa ating Pangulong Bongbong Marcos. At kung titignan natin maigi, kung hindi dahil, no, sa partido ng Pangulong Bongbong Marcos na sumuporta rin sa pagtakbo nito ni Tatay Digong sa presidential run niya, no, hindi talaga siya mananalo. Diba? So, tuloy natin to mga tol, mga babayan, no? Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. At huwag nyo naman pong kalimutan, paki-like naman ang ating video ngayon. Alright? So huwag na natin ito patagalin, umpisa na natin. Let's go. Si Raul Manuel pala to. Tara, let's go. Naniniwala si Kabataan Party List Representative Raul Manuel na desperado na umano si Vice President Sara Duterte na maisalba ang kanyang sarili, kaya't sunod-sunod ang kanyang pag-endorso ng mga kandidato sa pagkasenador sa hatol ng bayan 2025. Okay, so eto mga babayan, no, naniniwala ba kayo na desperado na, no, etong si VP Sara Duterte, kaya sunod-sunod, no, yung endorsement niya ng mga senator o senatorial lineup, no? Desperado na nga ba? Ito nga si VP Sara Duterte. I-comment nyo po dyan sa ibaba ang inyong mga opinion. Alright? Ayon kay Manuel, ngayong inaabangan na ang impeachment trial, tila nag-iipon na umano ng kaalyado sa Senado ang Vice-Presidente. Ang mga senador kasi ang uupong judge sa impeachment court at sila rin ang magpapasya kung makoconvict o ma-acquit si Duterte. Yan yung sinasabi natin, di ba?
kapag convicted, hindi lang siya mapapatalsik sa pwesto, kundi panghabang buhay na rin siyang hindi makakahawak ng posisyon sa gobyerno. Okay, so ganito yan mga babayan, no? Pagka mas marami silang senador na naiupo po dyan, no? Maraming sa partido nila o mga kaalyado nila, no? Ang nanalo sa Senado at nakaupo po yan sa Senado at tumakbo, no? Impeachment, no? Laban dito kay VP Sara Duterte, pwedeng maapektuhan po, no? Yung magiging desisyon na Senado. Kasi kung mas marami sila, no, na nakaupo dyan, okay, at mas marami sila, no, na kakampi dyan sa Senado, pwedeng yung sinasabi nga natin, pwedeng hindi siya ma-found guilty, no, dun sa impeachment na yan. Diba? So, nasa Kongreso na kung paano nila, no, ilalatag ang kanilang mga ebidensya para mapatalsik itong si VP Sara Duterte. Pero kagaya nga na sinasabi ko, may risk po yan, ginawa na yan, no, nitong Kongreso. No, ito ay para sa akin lang po, no. Opinion ko to mga kababayan, no. Kahit na sabihin natin pro-administration tayo, pero yung iniisip natin dito ay yung kapakanan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Okay, so paano napasok ang Pangulong Bongbong Marcos sa usapin na to? No, ganito lang yan mga kababayan. Pagka na-impeach po si VP Sara Duterte, no, magagalit ng sambayan ng Pilipino. Okay, so hayaan muna natin si Raul Manuel dyan. Mamaya natin yung pag-uusapan, okay? Kasi magagalit ang sambayan ng Pilipino, yung mga Duterte supporters. Okay, magagalit sila. Diba? Anong gagawin ng mga yan? Sino ang babatikusin nila? Si Raul Manuel ba? Hindi. No, kahit batikusin nila si Raul Manuel, wala namang epekto yan eh. Babatikusin nila dyan at ang bibirhin nila ng bibirhin at guguluhin nila ng guguluhin ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Dahil dyan sa impeachment na yan, mga kababayan, ay maapektuhan po, no, ang ating Pangulong Bongbong Marcos dahil siya na naman sigurado ang sisisihin nitong mga DDS na to. Diba? Wala na may ba sisisihin? Sisisihin ba si Raul Manuel? Sila Castro, sisisihin ba yan? Sila Franz Castro? Sisisihin ba sila? Oo, sabihin natin magagalit sa kanila ang mga DDS, 'di ba? Magagalit sa kanila. Pero ang punto diyan, no, ang pinakamalaking pasanin diyan ay ang ating Pangulong Bongbong Marcos dahil siya, no, ang numero 1 tatargetin nitong mga DDS na 'to. Oh, binalaan ko na kayo, sinabi ko na sa inyo yan, ha? Para may idea lang kayo. Yan, at yan po ay dahil sa kagagawan nitong mga 'to. Pabor din tayo, no, na makita, no, malaman kung ano ba talaga, no, yung nangyari doon sa mga budget na yan. Kasi yun yung unang-una lalo na yung mga piatos-piatos na yan. Yung mga usapang chichirya na yan, di ba mga babae, usapang chichirya. Diba? Well, tayo gusto rin natin malaman yung katotohanan dyan. Pero isipin din natin na dahil dito sa impeachment na to, mga kababayan, ay maapektuhan ng ating Pangulong Bongbong Marcos dahil siya nga po, no, ang number 1 na tatargetin ng mga DDS. Okay? O, tuloy natin. Sa bahagi ng impeachment, And take note pro-administration po ako, BBM tayo mga kababayan. Concern lang ako sa Pangulong Bongbong Marcos natin dahil dito po sa impeachment na to. Dahil sinasabi ko sa inyo, no, maaapektuhan ang ating Pangulong Bongbong Marcos sa ginawa ng hakbang neto nila Manuel. Okay? Tuloy natin. impeach the Vice President, kailangan niya ng Hindi po ako bilib dito kay Raul Manuel, ha. Hindi ko po binoto yung kabataan party list na yan. Hindi ko binoboto yung mga yan. Well, nagiging tapat lang ako, no? Kasi syempre, kanya-kanya tayong pananaw, eh. Kanya-kanya tayo ng gusto nating iboto sa party list. So, hindi ko sinasabi ko sa inyo na ako, hindi ko sila binoboto. No, yung mga yan, yung mga grupo na yan, hindi ko binoboto yan. Yung kabataan party list na yan. Kasi meron akong sariling party list na pwede ko iboto, di ba? Andiyan po, ang Kasangga party list, mga babayan, no? Iboto natin yan.
sapat na bilang para hindi siya i-convict kapag matuloy na ang impeachment trial sa Senado. Ang pag-endorse niya, nagpapakita yon ng kanyang desperation para isalba yung kanyang sarili, kasi kapag makonvict siya, matatapos na ang kanyang ambisyon para magpatuloy pa sa public service. Ang ilang House leaders What if no mali pala yung iniisip nito ni Raul Manuel, no? Isipin natin ganito, mga babayan, no, na hindi na convict, no, ito nga si VP Sara Duterte, or sabihin natin hindi siya i-impeach, no? What if hindi in-impeach si VP Sara Duterte at inimbestigahan lang yung mga ganun, no? At in the end, makita natin, no, what if, no, na ma-realize pala ng mga Duterte, no, na ang Pangulong Bongbong Marcos, no, wala sa likod niyan. Baka naayos pa, no, yung ating gobyerno. Isa to kasi sa nagpa-trigger, no, nung mga gulo-gulo na yan, di ba? Sinisisir si Romualdez hanggang sa idinugtong, no, ang koleksyon ni Pangulong Bongbong Marcos, nagtahi-tahi na sila ng kwento. Diba? Hanggang gumawa na sila ng mga fake news. Kung ano-ano pa. Diba? So ako, concerned kasi ako sa Pangulo natin no? Siya ang talagang tatargetin itong mga DDS na to Kawawa naman, diba? Nagtatrabaho ng maayos. Diba? Tapos tatargetin itong mga DDS na to, papakalat ng mga fake news. Diba? Tuloy natin. duda rin sa motibo ng Vice Presidente ngayong campaign period. Sabi ni House Assistant Majority Leader Zia Alonto Adjong, it's not surprising that she changed her tune on endorsing candidates. Given the context of the upcoming Senate trial, one can reasonably infer that she's now building bridges where she once kept her distance. So, parang kumukuha siya ng mga kaalyado niya sa Senado. Parang ganun lumalabas dito. Kahit pa sabihin natin na papalapit na yung Senate trial, di ba? Yung endorsement kasi na to, malaki magiging epekto po talaga dyan sa impeachment ni VP Sara Duterte. Hindi na niya ikinagulat ang estratehiya ni Duterte. May karapatan din naman talaga siyang mag-endorso ng mga kandidato, pero kapansin-pansin lang ang timing nito. Well, ganun kasi talaga ang mangyayari, mga babayan. No, kailangan niya talagang kumuha ng mga kaalyado diyan sa impeachment na yan para hindi siya para hindi siya ma-convict. 'Di ba? Kailangan niya yan Kailangan niyang gawin 'yan. No, yung pag-i-endorse na yan. Dahil parang lalabas yan, utang na loob yan, mga kababayan. No, at pagka nakalusot po ang kanilang mga senatorial candidate, pera kay Ipe, mga kababayan. No, may posibilidad na manalo itong si VP Sara Duterte diyan po sa impeachment na yan. Para naman kay House Deputy Majority Leader Paulo Ortega, anumang mangyari, kumpiyansa siyang may matibay na ebidensya ang prosekusyon laban sa Vice Presidente. Tiyak na magiging patas din ang mga uupong senator judges. Well, definitely malakas po yung mga ebidensya kasi nga nakita na po natin yan during the hearings po ng Good Gov, saka ng mga nakaraang briefings, saka during the budget. Pero sabi ko nga po, hindi mo maiiwas na isipin na baka mabigyan po ng impluwensya at magkaroon po ng impluwensya seeing lalo kung meron silang mapanalo o madagdagan ng suporta dahil sa endorsement nila. Pero sa akin naman po, ang obligasyon ng mga senator judges sa taong bayan, hindi po sa nag-iisang tao lang o politiko. Ganun talaga dapat, diba? Kung kahit inendorso kayo ni VP Sara Duterte, diba, ang pagsilbihan ninyo ay ang taong bayan. Ang pagsilbihan ninyo ang sambayan ng Pilipino. No, hindi sa iisang tao lang. Yan yung lagi nating sinasabi. Diba? Kagaya ko sinasabi ko, pag may mali sa gobyerno, papansinin natin yan. Kasi para mas maitama nila. Malay mo marinig ng ating gobyerno. Diba? Ay, ito pala yung sinasabi, ito pala yung pulso ng bayan. No, ito pala yung sinasabi nila, ito yung nakikita nila. Mali pala yung ating ginawa. So pwede nating itama. So ganun, 'di ba? Kaya sinasabi ko sa inyo, pag mali ang administrasyon, punain natin, pero yung tamang pagpuna,
na mali yung ginawa nila. Okay? Makikita at makikita natin, no, na yung pagpuna natin na yun at gumawa sila ng pagbabago, which is mas para sa mas ikabubuti, no, ng ating mga kababayan. Di ba? Mas maganda yun. Okay? So, kung mali, mali. Pag tama, tama. Yun yung ginagawa natin dito, mga kababayan. No? Ang pahayag iginiit ni Vice President Duterte na iisa lang ang layunin ng kanyang mga ini-endorsong kandidato at yan ay Ano yung layunin na yun? magkaroon ng mapayapa at maunlad na Pilipinas. Mapayapa naman ang Pilipinas eh. Not until itong mga fake news peddlers na to, yung mga nagpapakalat ng mga disinformation, nakaramihan nga po ay mga DDS. Diba? Kaya gumulo ang Pilipinas eh. Sila yung nagpapakalat ng mga maling impormasyon, sila yung nagpapakalat ng mga video, ng mga splice video na yan, no? Sila yung nagpapakalat ng mga video, ng mga lumang video na magugulo, no, na nag-aaway, di ba? May mga road rage, ini-upload nila sa Facebook, ginagawa nilang relevant ngayon para ano? Para palabasin, no, na magulo ang ating gobyerno ngayon, na magulo ang Pilipinas ngayon. O ano nangyayari? Di ba? Ang daming krimen nangyayari ngayon. Bakit? Sa kagagawa ninyo, nagpakalat kayo ng mga ganyang video eh. Oh. Diba? Mga tao ngayon na wala na ng disiplina dahil sa kagagawan din ninyo. Diba? Git naman ng mga kongresista sa darating na eleksyon, nasa kamay ng taong bayan ang kinabukasan ng bansa. Kaya't sana'y piliin ng bawat isa ang mga pinakakarapat-dapat na kandidato. Diba? Nasa kamay natin talaga, no, ang tamang pagboto. Kaya maging mapanuri kayo. No, tignan ninyo maigi kung sino yung mga dapat ninyong iboto. 'Di ba? Ayusin natin yung ating pagboto. Huwag tayong bumoto, no, ng isang ano tawag natin dito, isang buhos, no. Hindi po kasya yung 13. No, kagaya na sinasabi si Senator Robin Padilla. 13 yung in-endorse. Ano ba nanalo yung 13 na yun? Hindi naman kasya yung 12 lang. Okay. Senatorial Bet Camille Villar, pinagpapaliwanag ng COMELEC kaugnay sa reklamong vote buying. Ayo, what's up? Welcome back dito sa ating channel sa Mobs TV. Alright, so eto na nga mga tol, no, mainit-init pa, no, mga kababayan. Eto nga pong si Camille Villar ay pinagpapaliwanag, no, ng COMELEC mga tol, no, sa di umano ay vote buying daw po. Grabe mga kababayan, no, at matapos nga po siyang lumipat, no, mula sa ating administrasyon, lineup ng senatorial candidate at lumipat dito sa kabila at in-endorse siya, no, ni VP Sara Duterte, ay ito ang nangyari po sa kanya. Hindi natin alam na, nagkataon lang ba? No? Nagkataon lang ba to mga kababayan, mga tol? No? Nagkataon lang ba na ganito ang nangyari, no, dito kay Camille Villar? Wawa naman to. No, yan ang ating alamin at pag-uusapan. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. At syempre, maraming salamat at shoutout sa mga supporters natin dyan. Maraming binibigyan ng show cause order ngayon. Hindi lang naman po itong si Camille Villar, mga tol. No, maraming mga dyan, mga electionist, no, maraming mga tumatakbo dyan, no, na binibigyan ng COMELEC ng show cause order dahil nga po sa violation, no, ng election code, mga babayan, no. At hindi lang naman itong si Camille Villar, kayo naman. Kasi parang pinapalabas ng iba, mga tol, no, pakana naman daw to ng administrasyon. 'Di ba? Kung walang kasalanan, no, kung walang kasalanan at walang ginawa talaga itong si Camille Villar, 'di ba? Pumarap siya sa COMELEC, ipakita niya yung mga ebidensya. Ngayon, itong mga nasa kabilang parlor, mga tol, na bumabanat na naman.
Oh, hindi pa nga hindi pa nga nagpapasa ng dokumento, hindi pa nga sumasagot na maayos itong baga ng formal na pagsagot. No, ito nga si Camille Villar, bumabanat na naman yung mga nasa kabilang parlor. Sasabihin na naman nila, yung Pangulong Bongbong Marcos na naman natin na may pakanahan. No, palalabasin na naman nila, no, ng administrasyon na naman ang may pakanahan. Ganyan sila mag-isip mga tol, no? Advance. Kaya lang, sa sobrang advance nila mag-isip, no? Sa sobrang advance nila mag-isip mga tol, mga ababayan, no? Wala na sila sa katinuan. Diba? Panoorin muna natin itong balita na to mula sa Teleradyo Servisyo mga tol. Sabi nga po dito, flash report, no? Senatorial bet Camille Villar, pinagpapaliwanag ng COMELEC kaugnay sa reklamong vote buying. Okay. So, pinagpapaliwanag pa lang naman ng COMELEC. Di ba, hindi pa naman siya nadi-disqualified? Pero yung mga post, no, ng mga nasa kabilang parlor, parang lumalabas na, parang dinisqualify na agad, no? Ito nga si Camille Villar. Oh. Ito ay matapos makatanggap ang Committee on Contrabigay na reklamo sa vote buying umanong nangyari sa pagtitipon sa Barangay Buhay na Tubig, Imus, Cavite. Okay, so yan daw po yun. No? Alamin natin itong balita na ito mga tol mula dito sa Teleradyo Servisyo. Senatorial bet Camille Villar, pinagpapaliwanag ng COMELEC kaugnay sa reklamong vote buying. Nagbabalita at nagsaserbisyo sa COMELEC si Bert Dizon. Yan, pinagpapaliwanag pa lang ng COMELEC, no, sa di umano ay vote buying. 'Di ba? Hindi pa sinasabing disqualify na. 'Di ba? Itong mga DDS na to, no, baga entrada pa lang sa kanila tapos na kaagad. Masaklap niya mga babayan kung mapatunayan na mayroong vote buying. Umpisa pa lang ng laban, tanggal na kaagad si Camille. No? Umpisa pa lang ng laban na sibak na kaagad. Disqualified na kaagad. Diba? So alamin din muna natin, no, kung ano nga ba nangyari dito, bakit ganito, 'di ba? TV sa Socos Order, pinagpapaliwanag ng Congressional Elections Senatorial bet Camille Villar matapos makatanggap ang Committee on Contrabigay ng reklamo sa umano'y vote buying na nangyari sa isang pagtitipon sa Barangay Buhay na Tubig, Imus, Cavite. Nako, delikado to mga tol, no? At sinasabi dito, nakatanggap ng reklamo, no, ang COMELEC. Sigurado yan mga kababayan, ang sasabihin na naman na nasa kabilang parlor, no, pakanayan ng administrasyon. No, parang gumaganti ang administrasyon, parang ganun, no? Gumaganti kay Villar. Nag-iisip pa kayo? No, may pag-iisip pa kayo, mga nasa kabilang parlor. Paanong gaganti? Di sana ang gumantihan, di pati si Amy Marcos, ginantihan na ng mga yan. Diba, pinadisqualify na rin si Amy Marcos. Diba, no, nagkaroon ng hearing dyan sa Senado. Di sana pinadisqualify na rin si Amy Marcos. Si Senator Amy. Diba? So, isip-isip din. Yung problema sa inyo Yung mga supporters nyo lang, ang mga nauuto ninyo, na mga utu-uto rin naman. No? Utu-uto yung mga yan yung mga DDS na yan. Utu-uto yan. Bakit kanyo? Na nagkalat sila ng fake news, yung mga followers, supporters ng DDS, nagkalat ng fake news. Ayun. Diba? Paniwalang-paniwala sila sa mga fake news na ikinakalat, not until, no, na unti-unti na ilalabas yung katotohanan. No, ano nangyari? Di napapahiya sila. No, pero pilit pa rin nilang yan yung mga taong sarado ang isip. Pagka nahuli na-corner mo na, may sarili ng paliwanag kagad ka. No, hindi magpapatalo sa iyo yung mga yan. No, hindi magpapatalo sa iyo yan. Ang mahalaga sa kanila, yung kanilang depensa, no, sa mga sinasabi mo. No? Ganun yung mga yan. Ganun na ugali ng mga yan yung mga nasa kabilang parlor. So, Ayon sa natanggap na ulat ng Committee on Contrabigay, sa loob ng nasabing pagtitipon ay may tila isang raffle at may nag-aabot ng pera kung nasaan naroon ang presensya ni Camille Villar. May nag-aabot ng pera at mayroon daw di umanong raffle
habang nandoon, no, senatorial candidate si Camille Villar, mga tol, no, doon sa isang event na yon, no, sa Imus, Cavite. Abangan ang kabuang balita nito sa headline sa hapon. Kaservisyo mo sa Comelec. Okay, so yan mga tol, no? Mahirap kasi yan eh. Ang problema dyan, palalabasin nila ng Pangulong Bongbong Marcos ang may pakana nung pagpapa-disqualify dyan po kay Camille Villar, mga tol. O ano sabi dito? Mag-i-issue ang Commission ng Elections galing dito sa News 5, mga tol, ha? Medyo laliman pa natin, baka marami pa tayong mabasa rito, no? Mag-i-issue ang Commission on Elections kontrabigay committee ng show cause order laban sa senatorial candidate na si Camille Villar dahil sa umano'y vote buying. Okay? So, umanong vote buying, mga babayan. Hindi pa napapatunayan. Sasabihin na naman na nasa kabila, administrasyon yan. Si PBBM may pakana yan. Bumabawi yan kay Camille Villar. Sasabihin na naman nila, administrasyon yan para ma-disqualify si Villar. Nakakatuwa kayo mag-isip. Nag-ugat ito sa video na ipinost sa social media ng isang kandidato noong February 12. Oh, hindi naman pala. Yan ang masaklap, mga kababayan, kung may ebidensya. No? Ang sisihin ninyo, kaya nagkaroon ng show cause order itong si Villar, ipinost no, nung isang kandidato, no, sa social media, yun nangyari na yun. Yan ang masaklap dyan. No? Yun ang habulin ninyo, yun nag-post. Sino ba yung kandidato na yun? Yun ang habulin ninyo. Bakit niya pinost yun? Diba? Natural, iimbestigahan niya ng Comelec. No? Titignan ng Comelec yan. May paglabag ba yan? No? Sa election code? No? May paglabag ba yan sa Comelec? Diba? So, kung meron man dapat sisihin dito, ang dapat niya sisihin, yung kandidato na nag-post doon sa social media nung event ng February 12. Yun ang dapat niya sisihin, hindi yung Pangulong Bongbong Marcos. Kasi lahat dala na nangyayari. No, sa kabila, lahat ng kapalpakan nangyayari sa kabilang parlor. Nakaturo kayo kay Pangulong Bongbong Marcos. Baka manuno kayo, ha? Katuturo nyo. Ano sabi dito? Makikita umano sa video na present si Villar sa isang event sa Barangay Buhay na Tubig sa Imus, Cavite, kung saan may nagpa-raffle at may nag-aabot at tumatanggap ng pera. May video, may ebidensya. May nagpa-raffle, may nag-abot ng pera. Sinumbong ito ng isang anonymous complaint nitong April 21, mga babayan. No? Ito ba ay nagkataon lang ba na matapos i-declare, no, netong ni VP Sara, itong si Villar, no? Baga masyado silang advance pag-isip. Na iisipin nila yung administrasyon kaagad ang may gawa nito at may pakana. Diba? Galing naman, Ibig sabihin, bago mangyari yung pagharap ni VP Sara at Camille Villar, no? Yung kanyang pagpapakita ng suporta dito kay Camille Villar, may plano na kagad yung administrasyon. Galing nyo naman. No, si Villar ang magiging kauna-unahang national candidate, no, sa 2025 election na i-issuehan ng show cause order ng anti-vote buying committee. Okay, so anti-vote buying. Baga siya pa lang, no, yung napatawag o napaanuhan ng show cause order regarding sa vote buying. Okay, so may kanya-kanyang committee kasi yan, mga kababayan, no. Oras na matanggap ni Villar ang show cause order, may 3 araw siyang magpaliwanag kung bakit hindi siya dapat masampahan ng election offense, complaint, o disqualification petition. Okay? So, yan yung mga kababayan. No? Huwag niyo sasabihin disqualified agad. Idaan natin sa proseso. Kayo nga Diba? Nag-ano kayo? Idaan sa proseso. Diba? Yung ginawa. Diba? Sumisigaw kayo.
'Di ba? Nung pagkakahuli ni Tatay Digong. So ito ganun din, no, may proseso rin 'to. No, magpapasa siya ng kanyang reply, no, doon sa show cause order na 'yon. O, susubukan ng committee na maresolba ang issue bago ang May 12 elections. Yun naman pala. O hindi pa naman siya na-disqualified. Bukod kay Villar, may dalawang local candidates din ang i-issue ng show cause order dahil sa umano'y vote buying din. No, pero hindi pa sila pinangalanan ng COMELEC. O, di ba? Ang dami. O, hindi lang si Villar. Di ba? Hindi lang si Villar. O, siya lang yung sa national level siguro. No? Ito nga si Villar. O, meron pang sa mga local candidates. Di ba? Nakakasuhan din. No, nabibigyan din ng show cause order ng COMELEC. Hindi lang po itong si Camille Villar, mga tol. Di ba? Masyado naman kayong O, eto, may sagot ata siya, no? Si galing din sa News 5, mga tol. Itinanggi ni senatorial candidate Representative Camille Villar, no, ang aligasyong sangkot siya sa vote buying. Okay, kasunod ito ng anunsyo ng COMELEC on elections, kontrabigay committee na mag-i-issue ito ng show cause order laban kay Villar dahil sa umano'y vote buying daw. Nagugat ang aligasyon sa isang social media video ng pagdalo umano ni Villar sa isang event sa Imus, Cavite na nagparapol. Okay, so andito yung sagot ni Camille Villar. Alam nyo, ito masyado kasing advance yung mga nasa kabilang parlor The event referred to happened last February 9, okay, 2025, which was way before the campaign period. Okay, so way before pa daw ng campaign period, no? I vehemently deny any allegations of or insinuation of vote buying or commission of any elections offense. For that matter, I am confident that the COMELEC will clear my name of these wrongful allegations upon hearing my side on the matter. Yun naman pala Diba? So may sagot dito si Representative Camille Villar, mga tol, na hindi daw po siya yon. No, at yun nga, sabi natin, siya po pala yun. Okay? So, nandun siya sa event mismo. Ibig sabihin, hindi pala pasok sa campaign period. No, February 9, 2025 pa. Nangyari yung issue na yun. No? So, kayong mga nasa kabilang parlor, huwag niyong palabasin kaagad na administrasyon. No, masyado kayo. No, lahat na lang na nangyayaring kaguluhan dyan sa kabilang parlor, itinuturo nyo si PBBM. Ayusin nyo. Ayusin nyo. Kasi ang dami na ako nakita sa administrasyon na naman daw kaagad. Diba? Marami na ako nakikita ganyan. No? Tignan natin yung comment dito. Ano sabi dito? Pagkalyado ni COMELEC bulag, dead malang. Pagkalaban, kaso agad. O, diba? Ganyan sila mag-isip Ganyan sila ganyan sila mag-isip, mga babayan, mag-komento, di ba? Sa totoo lang, ang dami naman talaga nagbo-vote buying kahit dati pa. O, ngayon lang kumikilos ang COMELEC, kaya swerte yung makalusot at malas lang sa mahuhuli. Actually, dati pa yan. No? May mga nakakasuhan na rin ng mga vote buying. Hindi lang talaga na ipapakita kaagad. Okay? So, sabi dito, disqualify na yan. Disqualify her, please. They are already rich to get the money that supposed to go for the project that will improve the lives of Filipino people. They have no shame at all. All their family has got a position in the government. O nga, no? Inanay niya, nasa Senado. Tapos siya tatakbuling na senador. Diba? Siya naman tatakbo sa Senado rin. Wake up, people. Don't sell your right. Okay? Ang daming gumawa niyan sa mga congressman pero wala namang alma ang COMELEC. Selective ang absolutely politically motivated. Yan sinasabi natin. No? Selective daw. So, ibig sabihin, tinatarget si Villar? Parang ganun ba? Sinasabi niya dito. Absolutely politically motivated. So, paano mo nasabi na politically motivated? Iimbestigahan pa lang. Show cause order pa lang. No? Not that I would matter kasi hindi ko naman din talaga iboboto yan. So, it doesn't matter kung umaalis siya. But a rule for one should be a rule for... Hindi mo naman pala iboboto. Apektado ka. Diba? Hindi mo naman pala niya iboboto. Apektado siya. Oo, nandun tayo. Ang batas para sa lahat yan. Diba? Kaya nga, walang no one is above the law. Diba?
para sa lahat. Kaya kung may nakitang violation, no, dito kaya Camille Villar, hindi mo pwedeng sabihin selective and absolutely politically motivated. Kung sasabihin mo na yung rule for one should be a rule for all. 'Di ba? Kaya nga pati si Villar kinasuhan eh. 'Di ba? Ewan ko, gulong mag-isip na itong mga, hindi ko alam kung DDS din to eh. Vote buying na, land buying pa, saan ka pa? Wag na iboto mga Villar. Oo nga, no? Vote buying na, land buying pa, grabe ha. Double purpose na yung mga yan. Diba? Sabi nung kaalala ko, baka dumami na ang lupa na ito, baka dumating tayo dito sa panahon na Villar, na daw tong Pilipinas eh. Alright, so yan muli. Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na suporta dito sa ating channel. Kita tayo sa ating next video upload. Ito muli ang Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace. I'm out.